mga peeps, mga people. Nandito na naman tayo. At meron tayo mga bagong mga bine-break in ngayon, guys. Mga ilang araw akong hindi nakapagmotor. I think mga lampas 4 siguro, 3 to 4 days na hindi natin nagamit o hindi tayo nakasakay ng motor. At nakakapanibago agad eh. So mas nakakapanibago, ang nakakadagdag dun sa parang panibago feeling na yon is yung kapag may bago kang sinuot o may ginamit kang iba dun sa dati mong ginagamit na mga apparel, mga merchandise or mga accessories, right? So pansin nyo ngayon na medyo mabagal lang tayo dahil pinaiinit ko pa basically yung yung langis natin. Taas ang gasolina ngayon ha. At maluwag naman yung kalye. And at the same time para rin makapag intro tayo. Angkasan sa sporty bikey. Alright. So it's early Monday morning. Mamaya lang traffic na. Ang ating oras ay 1:45. So nakikita nyo ang luwag ng daan. So masarap masarap mag-ikot. And ang purpose ng ating ikot-ikot ride today is para magamay ang ilang mga bagong items na binili natin, mostly online, Lazada, Facebook, Shopee, wherever, TikTok or TMU, etc, etc. Alright. So para matest natin. So obviously well, first of all, ang una nating tinetest is itong arm na ito. Well, madilim hindi nyo gaano nakikita. So pagdating natin sa liwanag, makita ko sa inyo. Yan. So yan, basically ito yung parang yung arm niya, itong itong mahaba na ito na nabibili natin usually, yung tawag dyan yung Moto Wolf, di ba? For some reason nasira yung hindi, naghanap ako ng medyo mas mahaba sa kanya. Ang nakita ko lang is yung sa TMU na maganda siya, mahaba, pero hindi ko pwedeng gamitin yung nasa Moto Wolf na available sa market kasi yung niya, yung ball head niya maliit. Yung, di ba may bilog yan, dalawa, isa dito sa ilalim, isa doon sa ibabaw. So ang ending kumuha tayo ng ball head na ang diameter niya, I think, diameter niya ay 1 inch. So yun, sakto na siya. So na-achieve natin yung gusto natin, na humaba itong arm.
para dito sa ating GoPro Hero 8, right? So yun yung tinetest ko ngayon, kung maganda ba yung performance niya. Di ba siya parang aalog-alog or parang madaling bumitaw. So ayan, di ba siya ma-vibrate. Natatandaan ko nung dati, nilagay ko siya dito sa stem ng side mirror, ma-vibrate siya. Nagbe-blur yung yung ating video. So daan muna tayo sandali dito sa Talumpong. Silip lang tayo. Sino pa yung mga nagpupuyat dyan at nangangarap gumaling natin. Michael Lou! Alright. So sige, ano na tayo? Ikot na tayo. Walang ganong tao. Yan. Alright. So mapapansin nyo, meron akong binanggit na pangalan ng Pasigaw, and that is to test our other new item that we are basically breaking in today. Alright guys, so nagpalit na ako ng helmet, no? Ating I think 6 years old na AGV K3SV ay medyo pinahinga na natin. Trophy na lang natin siya kasi for the most part of my riding experience, yun talaga yung nakasama kong helmet. And hindi siya, never siyang nabagsak or natabig or kahit ano. Talagang meron siyang magandang record. Yun nga lang, sa katagalan, syempre yung mga cheek pads niya medyo lalambot na, and hindi na siya ganun yung fit niya hindi na ganun kasnag, right? And napansin ko rin na yung shell niya sa labas, never siya nabagsak, pero meron siya mga meron siya mga hairline. Ewan ko kung hairline yung tawag doon, parang crack pero kusa siyang nagkaroon ng ganun. And probably it has a lot to do with the fact na ang helmet, regardless kung gaano kamahal or gaano kaganda, meron siyang expiration date. What? So hindi mo siya pwedeng i-keep forever, longer than 5 years or 10 years. Paborito mo yung helmet, mahal pagkabili mo, ayaw mong pakawalan, ayaw mong ipamana, ayaw mong ipabigay sa mga kapatid mo, kamag-anak mo. I think it's impossible to do that dahil sa nature ng helmets. Whether it's branded or locally made or mga mga cheapo helmets lang, I think it's safe to say na siguro 3 to 4 years, 5 years. 5 years yan, medyo sawa ka na Yun yung helmet na halimbawang kabibili mo lang, natabig ng tropa mo or ng nino man, bumagsak, mawala ka na kagad ng gana Palagay ko hindi mo na gagamitin yun for the next, I don't know, 2-3 years. Pagka nagka-budget ka, baka palitan mo agad yun right? So that said, isa pang issue
na honest issue ito sa with my cage with my AGV K3SV. So binili ko siya hoping na maraming mga accessories available na pwedeng bilhin. So unfortunately it's not like that. Naghahanap ako ng naghahanap ako nung mga cheek pads niya sa Facebook. Isa lang naman yung alam natin nagpaparating ng AGV dito, di ba? Maliban sa Moto World, meron tayong makikilala sa Facebook na nagke-carry siya ng mga mamahaling mga pista, mga Corsa, kompleto. Kung ano yung bagong gamit ni Valentino Rossi, naka-display agad sa kanya. Now, nung naghahanap na ako ng cheek pads para sa K3SV, wala na, out of stock. Tapos mag-message ka, wala namang follow-up kung kailan dumating, kung may dadating pa ba or what. So message ka ulit, ang tagal bago pansinin yung message mo, kasi K3SV cheek pads na naman yung kailangan mo Pero palagay ko kapag naghanap ka kung magkano yung anibersaryo ng ng pista, baka mamaya sumagot agad. Anyway, so isa yun sa mga naging factors that I considered in purchasing our next helmet of today. Right? So can you see it in the video? Ito maliwanag yung lugar Yeah, so this is what I'm currently using right now. Hindi siya ganong sobrang kamahalan, no? Actually, napakamura nga niya Mas mura pa siya sa Evo. Pero I think it will serve its purpose. So hintay lang tayo na mag-green ang light, and it just does. Alright. So ayun, no, isa yun sa mga nag-play ng important role sa aking decision making process in terms of which helmet to buy next. Right? So ang ginawa ko is itong LS2, and I took it basically sa simplicity ng design niya. At totoo yung sabi na magaang nga siya. Ito yung LS2 Rapid, or basta yung 353. Kalimutan ko yung letters before it, pero parang FS353, mga ganun. At medyo wala naman akong preference kung nagustuhan ko lang yung kulay niya. And so now we are testing it. Para siyang maliit di ba? Para siyang maliit sa akin, pero maluwag siya. Wala siyang hindi siya masikip sa loob. Hindi naman siya yung sobrang luwag. But what I'm trying to find out is kung merong mga pressure points. Kung sasakit ba yung likod ng ulo mo, yung gilid, sasakit ba yung noo mo, pisngi mo, whatever. Kasi nakasalamin tayo, right? So far wala Tsaka wala akong, well,
kailangan malaman natin kung meron, kasi tayo ay merong long ride na gagawin in a matter of 2 weeks from now. Yun yung parang pinagpe-preparahan natin eh. Now, other than the helmet, ano ba ang mga tinetest natin? Well, ito, check natin ha. Yan, medyo nakikita ko pa naman mailaw yung daan, ano. Pero I don't think advisable siya sa mga lugar na hindi mo kabisado o madilim. Ito, madilim na to. So for safety, ang gagamitin natin for sure sa ating ride, dahil night ride yun, eh yung clear visor, right? So kung ang mga in the future, kung magra-rides tayo pero hindi naman tayo aabutin ng gabi, then most likely we'll use this, itong kasamang freebie na na visor. So far okay naman. Yun nga pinakakiramdaman ko sa kanya. Yun nga lang, in terms of dito sa ating GoPro, so syempre lipat lahat, lipat yung speaker ng intercom at lahat lipat. So since maliit yung loob nitong LS2 Rapid, at yung mic natin, dati kasi sa K3SV nandito lang siya sa pisngi, ngayon nandito talaga sa harap ng baba, sa may chin mount. Diba meron niyang dito, parang basta nandito. So I'm not sure, dahil ang gamit natin ay na mic, ang gamit nating lavalier mic is yung nabili natin sa sa Lazada na ICC mic worth 1,000 pesos. When I used it with the K3SV na AGV, okay siya. But now I'm not sure kung baka nagpop-up, kaya nilalakas ang kumisan. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. So ngayon pa lang gusto ko na malaman kung puputok yung audio niya kapag napalakas yung mga usapan natin. Pak na pak, pak na pak na pek na pek. So yan. So lang tayo, takbong Bagito, takbong 40. Hindi natin kailangan magbibilis. Ang inaano natin is yung masanay yung ulo natin sa loob ng helmet, itong arm, kung kung ma-vibrate ba siya or what. And then thirdly, meron din akong biniling riding shoes na ngayon ko palang matetest. Sana all. Right? Mga ilang linggo na rin nasa bahay ito, pero ngayon pa lang na matetest ng actual. And so medyo merong nakakapanibago. Sa akin perfect siya, perfect yung size niya. I like I like its looks. So kayo na lang mag-search sa Lazada. But yeah, dapat talaga i-break in, kasi nakakapanibago. Iba yung feel ng sungkit ng clutch or preno, at saka yung baon ng preno parang mas dapat ibaon mo pa para kumagat yung preno, yung foot brake. So yun, yun lang naman.
At saka para mawala yung, alam niyo yung feeling na pag may bago ka, parang ayaw mo magasgasan, mainhin yung mga hawak mo sa kanya, ayaw mo siyang masasagi, ayaw mong maapakan, di ba ganyan ang sapatos eh. Pero once na naluma na or na break in mo na, okay na sa'yo, right? So ganun, kailangan dumating ka sa point na ganun by the time na gamitin mo siya sa right. Huwag yung parang ngimi-ngimi ka na nahihiya kang ipang-apak yung sapatos mo, diba? So baka madisgrasya ka pa ba ganun eh. So tama lang talaga na lahat ng mga bagong items, mga merchandise, ma-break-in mo muna. Nawala ako sa nakamote ko doon, guys. Beating the red light ako, napasunod ako sa dahil napakwento tayo ng todo at napasunod ako dito sa taxi. Buwisit nga to. But anyway, alam naman natin na madaling araw, but it's not hindi siya magandang makasanayan. So apologies. Nilalakas ko lang yung apologies para malaman kung magpop-up yung audio natin. Okay, so silipin natin yung gasoline station kung bukas ba. Number 1 mukhang sarado. Number 2, hindi, may tao, pero magkano siya? Wala akong nakikitang line of 6, 59.70. I might as well gas up here kasi 61, 62 yan sa iba, 63. I don't care, okay na yan sa akin. Line of 5. Nilibago ako sa sapatos ko, guys. Hindi ko magawa yung slow speed na U-turn. Ah, 1 hour. Sige. Okay lang. Meron naman dun eh. Ayan. Okay. No right turn and red signal pa dito. Hindi naman. Pero parang may nakita akong less po dun sa But anyway, let's do this. No right turn and red signal. Ayan, sira na. Paberdein muna natin. Nahirap na. Okay. Kita nyo, guys, palagay ko kung maliit yung motor natin, mga scooter, pinahinto na ako ng mga yun. I don't know. Bakit ka pa tumayo doon kung di ka naman mag-checkpoint, right? So anyway, sayang 59.70 yata yung XCS, sayang. Well, bali wala naman yung 2-3 piso na na may titipid natin, pero nakakaano lang, nakakaasar lang. Na gasolina 62, 61, 63 sa iba, yung iba 70 pa nga eh. Ba't hindi mo gusto yung magpagasolina sa 59.70? Sabihin na natin saradong 60. Uy, go na pala, let's go. Medyo struggling ako ngayon sa slow speed yung mga mababagal na semi U-turn. So kailangan talaga magamay natin ang ating bagong riding shoes. Sana all.
So, kanan tayo dito sa Gilmore. Andito yung isang Petron na pinapagasolinahan natin na okay din ang presyo. I'm not sure kung bukas parang sarado or wala na. Wala na yung Petron dito. I'm not sure. Ayun, ayan siya sa kanto eh. Wala na siya guys. Nalugi na. Joke. Ayan may yero. May yero na, parang wala na. Tapos na yung business. So, wala na yung Petron dyan. Medyo nahihirapan ako huminga dito sa ating mask na nadampot kanina. So, siguro kailangan na makakuha tayo ng bago. So, right turn tayo dito as usual. Alright, so speaking of yung GoPro natin, bagong lipat, siyempre bagong setup, right? So malaman naman natin kung nagagawa niya ba yung original purpose kung bakit tayo kumuha ng ICC mic, diba? And that is para marinig natin or para pumasok sa GoPro yung audio na lumalabas sa speaker ng ating intercom, right? So, hindi natin ma-unlock yung phone gawa ng naka-gloves tayo. Pero pwede naman tayo tumabi sa isang tabi. Let's do that now. Okay. Ay, bobo. Nakakapanibago talaga. Pag naka-primera to, ibinaba mo yung ano mo, yung side stand mo, mamatay eh. Oh, bobs. So naka-sounds tayo ngayon. At sa pandinig ko, ang lakas ng ang lakas ng sounds. I'm not sure kung paano ang pasok na sa GoPro. We'll find out later. Ito rin 5790. What? Adams na. Alright, tayo nakapag-gas na. Nakakapanibago yung yung tamang pressure sa foot brake. Medyo kailangan magamay ka ulit. Gawa ng ating bagong riding shoes. Well, so far okay pa rin naman itong ulo natin sa loob ng ating bagong helmet. Hindi naman siya, wala akong nararamdaman na parang pressure points
which means okay yung pagkabili natin, ha? It's a perfect buy. Kasi sa totoo lang, ang advisable talaga, ang advice talaga is kapag bumili tayo ng helmet, dapat physically nandun tayo sa tindahan para masukat. At dahil sa ating mga katamaran ngayon, bibili tayo online, right? Since meron namang size chart doon sa Lazada posting na yon, so ginawa lang natin yung circumference ng ulo natin, and well and good, sakto. I think mine was about 63 centimeters, which translates into an XL size helmet. So ito, yun siya, XL siya, at sakto sa akin, I would say, right? And ayaw natin ng nangangapa tayo ng mga ganitong mga bagay sa araw ng ride mismo. Kaya natin ginagawa itong break-in ride na matatawag. Dapat bawas isipin na. Hindi porke pagkabili mo unang gamit mo long ride agad. Para kang hindi nag-Boy Scout nun pag gano'n. Uso pa ba Boy Scout ngayon tsaka Girl Scouts? Parang wala na no? Ang hindi ko nagugustuhan dito yung mask natin. Kasi guys, kung mapapansin nyo, meron siyang di ba, breath, ang tawag dito, ito part na to, meron naman siyang parang diffuser ng nung exhaled breaths natin, diba? Siyempre pag nag-exhale ka, mainit yun, right? So lalabas siya sa ilong, and then lalapit siya sa visor. Yun ang nagkakos ng moisture, right? So palagay ko medyo magiging bawas naman yung magiging bawas yung moisture. Gawa nga nang meron na siyang breath diffuser, and at the same time naka-mask pa tayo, right? Ang hindi pa lang dumadating sa binili ko is yung ating Pinlock anti-fog. So kakabit natin siya sa ating clear lens, hindi dito sa hindi dito sa dark na to, kasi basta long ride mas preferred na yung clear talaga ang gamitin. It's the safest. Umulan, umaraw, masisilaw ka, pero mag-shades ka na lang or pero hindi naman problema yung liwanag ng araw na hindi ka na makapagmotor, di ba? Sobrang silaw mo na hindi ka na tumakbo. Pero mahirap na yung dark visor mo
mataong suot mo at napadaan ka sa mga tunnel, diba? O abutan ka ng dilim. Inabutan ka ng dilim, napadaan ka pa sa daang walang kailaw-ilaw, lalo na sa mga probinsya. So, para iwas sakit ulo, clear visor ang magandang gamitin or dalhin. So kung meron kang anti-fog, marapat lamang na ito ay ikabit mo sa iyong clear visor. And that's what we're gonna do as soon as ma-receive natin yung ating in-order na anti-fog. Pero hindi ko alam kung gaano kalakas pumapasok sa GoPro tong sounds natin, but let's give it a try. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. Yes, I'm 2. Yes, I'm 3. Yes, I'm 4. Yes, I'm 500 miles from my home. Away from home. Tung tung tanurung tung tung tung. Oh yeah, baka naman. This away, luba. Way, this away, this away, this away. This away. You will know that I am gone. Wow, hi, favorite. That I should care about you and try to make you happy when you're blue. It's right to feel the way I do, because I love you. It's wrong to say I don't think of you, 'cause when you say these things, you know it makes me blue. Give me one kiss and I'll be happy. Just
just to be with you. Ooh. Give me a chance to be near you, because I love you. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be with you. Give me a chance to be near you, because I love you. Because I love you. Do 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 do. Springtime, gonna sunshine, my little love and I. It's like no 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 no. We will love the summer long. Dong 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 dong. Anticipating. Unggoy din ano? Hindi na napansin? Ang bihira oh. Ang ganda ng sasakyan mo pero tangina. Babaybay ka pala sa kanan eh. Ano nangyari sa signal light mo? Bakit hindi? Siguro kung tatanga-tanga ako eh, binangga ako yung likod niya. Malay ko bang kakanan siya? Malay ko bang titigil ka? O may ibababa kang kaibigan? O may pipikapin ka, di ba? Anak ng pating eh, kasimple-simple eh. Paulit-ulit ano? Pambihira oh. Nagkaroon ng lisensya yun ano? Mahirap. Bihira oh. Malaman kung ano yung klaseng driver yun. Tinamad yata ang kalabitin yung ano niya eh. Bakit basa dito? Umulan ba dito? Basahin daan ano? Oo, kanina basa ko na eh, na hindi siya basta-basta diretso, na parang gusto niya tumigil sa kanan. Nak ng putak tayo. Hindi marunong gumamit ng signal light eh.
Kumbaga parang sinasabi niya doon sa mga nasa likod niya na bahala kayong mga pa. Bahala kayong mag-adjust sa maneho ko. 'Di ba? Ng pating, oh. Nakakapikon. Buwisit eh. Tatabi ka pala eh. Kung 18-wheeler ako, kaagad ba yung preno ko? Kung may ganung nasa harapan ko, di ba? Di sa pool siya. Tolongges eh. Anyway, minsan gusto kong ikat itong part na to para hindi masira yung content natin. But part of me wants me to keep it para kapulutan ng magandang aral. Yun din lang naman ang purpose ng pinagagawa natin eh, para at least magkaroon ng halaga, magkaroon man lang ng value para sa ibang mga tao na makakapanood ng sineshare natin na video sa YouTube. Otherwise, bakit pa tayo mag-upload ng kung ano-ano, di ba? And I'm not expecting any compensation sa ginagawa kong upload ng video sa YouTube. Parang personal ano lang to, personal na libangan. Pero syempre kung papalarin tayo na ma-meet natin yung mga requirements na kailangan nila, why not, di ba? Pero I'm not pushing for it. If it's gonna happen, it will happen, right? Pero yun nga, you may not like how I say things, or wala akong dating sa inyo, pero palagay ko meron kayong mapupulot sa channel na to kahit paano, kahit katiting, kung ano yung mga tamang or mas maganda na mga bagay na gawin sa kalye. Ewan ko sa mga generation ngayon, ano, ano lang eh, basta lang makapagpatakbo eh. Yung mga generation ngayon na bibilib ako afford bumili ng sasakyan. Kasi, well, hindi siguro afford. Siguro everybody could afford it, but then nung mga kabataan namin hindi ganun kadami or kabilis ma-approve yung mga car loans, financial loans. Unlike now, ang dami, right? So pakitaan mo lang ng payslip at ng length of stay sa work na gusto nila, let's say 6 months minimum sa work, approve ka na kaagad eh. So napakadami ng mga bata na nakakapagmaneho sa panahon ngayon. And when I say bata, I don't mean pagbata hindi marunong mag-drive or hindi marunong or susunga-sunga. No? That's not what I mean. What I'm saying is
marami ang kamote, and mostly mga bata, people from this generation. Ayun, ano yun? Nagte-text yun. I don't know, bakit magbabagal ka doon? Right? Dapat yung ganun kakabagal sa ganito kaluwag na daan, kailangan naka-hazard ka na, boss. Pero ano, hindi alam. Normal ba yun? Ano ba ginagawa mo? Ba't ganun kakabagal doon? Hoy, Mickey Mouse! Hoy, Mickey Mouse! Mickey Mouse! Mickey Mouse! Tangina, magpapasagasa pa yung Mickey Mouse eh, no? Dudumihan pa yung gulong natin eh. Gago rin eh. Unggoy. So anyway, saan na ba tayo? Ikot-ikot na naman tayo. Wala tayo talagang target destination. But parang gusto ko mag root beer. Punta tayo dun sa, pero wala tayong cash, guys. Anyway, wala tayong cash eh. Actually meron pala, sorry. Meron pala tayong cash. Hindi nga lang akin. So anyway, let's go find an ATM para makapag-withdraw. At makabili naman tayo ng maiinom kahit konti. Wow, raise your wrist. Natawa ako dun sa ano hanggang ngayon nandun pa rin siya yata. Hype na ano. So back tayo dun sa ano. What I'm saying, guys, is yung mga older generations, alam nyo guys, para makapagmaneho kami nung araw, talagang kailangan marunong ka ng salitang pagdadrive. Hindi lang basta magpaandar ng sasakyan, kailangan marunong kang mag-drive bago ka ma-issuehan ng lisensya. Pag sinabing marunong mag-drive, relative sa ating topic ngayon, malaking bagay yung alam mo kung paano mo gagamitin yung side mirror mo. Sorry, yung ano, signal light mo. Yan yung ano pang-communicate mo sa ibang motoristang nakakakita sa iyo eh. Right? Minsan naaawa ako sa hindi marunong gumamit o sa mga hindi gumagamit ng signal light. Yung kanina na yon, kung 10-wheeler, mabigat yung sasakyan ko, hindi ka nag-signal light pero bumagal ka, hindi sa pool ka. Buti ka mo, hindi expressway yun. Parang isang ordinaryong daan lang sa loob ng isang municipality. Pero kung babaybay ka, didikit ka sa kanan, dahil either magbabayo brake ka or meron kang problem sa sakyan, or meron kang ibababa, or meron kang ipipick up, babaybay ka sa kanan at ikaw ay nasa expressway at hindi ka nag-signal light, good luck sa'yo, Brad. Good luck sa'yo. I just feel na kulang ang respeto ng mga mangilang-ilan nating mga
kasamahang motorista pagdating sa paggamit ng signal lights, lalong lalo na yung mga bata pa. Kasi wala akong kakilalang may edad na ganun magmaneho eh. Kasi mismo sa batch namin, alam yung mga ganun. Ngayon, sa karamihan ng mga vlog na mga ginagawa ko, ang dami. Wala akong yatang labas na wala akong nakitang hindi sumablay. Ano yan eh, consideration yan sa iba eh. Kung marunong ka magbigay ng consideration sa ibang tao, dapat matik sa'yo yun eh. Matik sa'yo na gamitin yung signal light mo para ma-communicate mo parate sa ibang mga motorista kung ano yung galaw mo. Okay na sa akin yung nakalimutan mo, pero palagay ko yung iba hindi nakakalimutan eh. Talagang hindi alam, talagang wala sa sistema nila, talagang walang pakialam sa ibang motorista. So that's a problem na hindi natin alam kung sino dapat ang mag-solve. Hindi natin trabaho yan. Bahala kayo dyan. What I'm saying dun sa mga nakakapakinig nito, bago kayong magmamaneho, aralin nyo, gamitin yung parang second nature sa inyo ang tamang paggamit ng signal light para iwas disgrasya, iwas aksidente. Okay? Ganun lang. Ang hirap. Nadidiliman ako. Hindi siya pwedeng panggabi. Yung visor natin, gamit natin, magiging pahirap lang ito. Magiging mahirap siya kapag gabi, madilim, at inabutan ka ng ulan. Yan dyan, napakahirap talaga dyan. What's up with this section of Bonnie Avenue? Dilim dito guys ah. Dilim. Pero doon sa part na yun, okay. So baka may naputol lang na fuse. Merong ano ba yan, naka-series ba yan? Napundi yung isang bumbilya, lahat napatay na. Dahil series yung connection. I highly doubt so. But yeah, ayusin nyo na agad. Sana no. Patagal pa eh. Palagay ko hindi lang ngayon nangyari yan eh. Napansin ko na yan nung isang araw eh, or nung isang linggo. Talagang kailangan paabutin ng mga ganun eh, no? Ganun katagal ano, bago gawin. Ano yun? Manyana habit. Dapat sinapalitan na agad yan. Well, better said than done, right?
Ang inaano ko dito guys, yung kultura. Yung kultura, kailangan meron tayong mga pangit na kultura eh. Hindi ko alam paano natin i-correct or gagawing mas maganda. Pero sana sa Japan, pag may nasirang pagkagising mo kinabukasan, gawa na daw eh. Hindi ko personally na witness, pero yun ang kwento. Pero bakit magiging kwento yun kung hindi totoo yun, right? So pagdating sa punto na yun, bilib ako sa kultura ng mga Hapon. Di natin kaya yun guys, mga Pilipino. Di ba kaya yun? Di ba maganda yun? Halimbawa, napundi yan, di ba pwedeng bukas gawa na kagad? And speaking of yung mga bagay na sira at hindi magawa-gawa, ang bihira, lumipas na ang pandemic, hindi pa rin nagagawa. Ano-ano yung mga yun? Alam nyo na. Dumaan kayo dyan sa MacArthur Highway, dumaan kayo dyan sa papuntang Bicol. Obserbahan nyo kung ano yung mga matatagal na dyan na dapat nang pinagawa pero hindi pinagagawa. Ano man sasabi nyo doon? Is this a skill or will thing? Kaya ba natin o hindi? Gusto ba natin o hindi? Or is it a culture thing? Kaya mo yan, tatagalin mo yan. Kung sa Hapon bumagsak yung isang ganito, lumindol, kinabukasan ayos na. Sa atin, right? So anyway, guys, hanggang dito na lang ating sayang wala tayong camera, hindi ko maipakita yung ating riding boots. Siguro sa picture na lang. But anyway, it's just a shoe, it's just a boot. Alright, so kape-kape tayo pagdating sa bahay. Thank you for watching. Until the next one, bye-bye you.